Ang biyenan ko naglalakad sa barangay. Natama siya sa ulo ng piraso ng ladrilyo na nahulog mula sa taas. 8 tao ang buong pamilya. Ako lang ang nagbayad at nagtrabaho. Buhay-gabi akong nagbabantay sa ospital, inaalagaan siya. Pagkatapos, nakadischarge ang biyenan. Nalaman namin na i-relocate ang lumang bahay. Binayaan kami ng 3 unis sa barangay. Dumating ang buong pamilya, naghihintay para maghati ng bahay. Sa pagkakataong ito, ang old district ang demolish. 3 malaking flat ang napunta sa atin. Ang una, nasa 2 palapag, palubigan ng AO. Iyan ibinigay sa ate, salamat tatay. Ang pangalawa, katabi ng elementaryang pampubliko. Para sa pag-aral ng mga bata. Ang kay Xiao Ji ang pinakamalaki. Iyan iwan para sa iyo bilang wedding house. Naihati na, 3 susi na. Pero pagtingin, iwas lahat kina Zhao Yumin. Zhao Yumin, konting sigla lang. Ngumiti ka nga. Yumin ikaw naman, senior procurement sa malaking kumpanya. Taunang sahod, 200,000. Hindi ka naman nangangailangan ng munting pabahay na to. Mag-ipon ka ng 2 taon, makakakuha ka ng down payment. Kaso, tapos sasabihin nila, mataas ang sahod ni Zhao Yumin. Di raw siya nangangailangan ng 3 munting unit na to. Taunang sahod, 200,000. Pahapunan ang walang katapusang gastusin sa ICU ng biyenan. Binitiwan ko ang tanging bachelor apartment na pag-ari ko dati. At nag-swipe ako ng credit card na 500,000. Kabuuan, pumuhunan ako ng 800,000. At parang wala ring bula, walang epekto na narinig ko. Haha, tama si tatay. Mataas ang sweldo ko. Mas may prinsipyo ako. Ininom ko too. Ipinagdiriwang natin na lahat may bagong bahay. Zhao Yumin, anong kalokohan ginagawa mo sa kanya? Nilalait mo siya sa harap ng buong pamilya. Sadyang pinapahiya mo ako. Unit lang yan. Ang taas ng sweldo mo. Hindi naman natin hindi kayang bumili. Kakatapos lang mag-opera ang tatay ko. Pwede ka bang umalinsunod sa kanya? Hindi ba mas mabuti na magkakasundo tayo? Mapayapa. Shen Chukin, pumasok ang tatay mo sa ICU. Binigyan siya ng imported na targeted na gamot. Alam mo ba kung magkano ang nagastos lahat? Bakit mo pa binabanggit yan? 832,400. Nasa ICU pa ang tatay mo. Bayad sa operasyon. Wala sa kanila ang gustong maglabas kahit 1 sentimo. Ako ang nagbenta ng bahay namin sa probinsya. Nangutang ako ng 300,000 sa credit card. Hindi ba iyan tatay mo rin? Hindi dapat taghaluin yan. Iyan ay hatcha ng bahay para sa pamilya niya. Bilang tagalabas, ako ang nagbabayad para maipagpatuloy ang gamutan niya. Pang ATM ako. Di ba? Yunu, huwag ka. Huwag kang makomplikado. Simula bukas, lahat iba na. Zhao Yumin, bumalik ka rito ngayon. Alas negatibo 8 ng umaga, billing hall ng ikalawang ospital. Anong transaksyon ito? Tingnan mo ang special bed 3. Shen Baogo. Lahat ng bayad sa gamot at bayad sa caregiver ay nabayaran na. Kamag-anak ba kayo? Para sa pasyente. Ito ang pinakamahal na imported na espesyal na therapy. Isang bayad ang buong gastos. Talagang mabuting anak ka naman, ha? Ako ang nagbayad. Ako lang ang tanging tagapagpasya sa pundong ito. Noon, hindi maagaw ng Shen pamilya ang pambili ng gamot. Iniwan niya talaga ang hakbang na ito. Hindi niya inakala na magiging trump card ito. Anong gusto mong ipagawa? Hiniling kong itigil agad. Lahat ng imported na gamot ni Shen Baogo. I cancel din ang special care treatment. Ano, titigilin niyo ang gamot? Gamot, itigil agad. Huwag nang magbigay ng kahit isang turok pa. Gino, nakasabit ang buhay ng pasyente sa gamot na ito. Kapag naputol ang buhay niya, lahat ng naunang paggamot masasayang. Napag-usapan mo ba ito sa ibang kamag-anak? Pera ko to. Ako ang may huling salita. I-refund ang natitirang pera. Ibalik sa original na paraan ng bayad. Pero ang gamot ng pasyente, ngayong araw, tuluyan na itong hinto. Pag-isipan mo. Matapang na pumirma si Zhao Yumin. Anong nangyayari sa mga kamag-anak? Kinuha ang natitirang balance. Magmadali, magbayad ng 800,000. Kung hindi, ihahanda na ang discharge. Sinong kredor ang kumuha ng tera at tumakas? Malapit nang mamatay si tatay namin. Tumawag na ng pulis. Ang group chat ng Shen pamilya. Dahil kinuha ang pera, tuloy-tuloy na napuno ng mga palalait at sigawan. Tinitingnan ang nakakahiya nilang pag-indak sa chat. Ang ironic naman. Zhao Yumin, baliw ka ba? Paano mo nagawang itigil ang gamot ni tatay? Sinadya mo bang gustong pabayaan siyang mamatay? Zhang Han.
Ayaw niyang alagaan siya, talaga. Sama kayo sa ospital sa akin at pakiusap sa doktor na ibalik ang gamot. Iyon ay 800,000. Saan ako kukuha ng pera? Wala kang pera. May pera ang ate mo at ang pangalawang ate. Noong gabing pinagpamahagi ang mga bahay, hindi ba kayo noon ang sobrang mayabang? 3 malaking apartment, market price, 1,000,000. Nang inubos ko ang aming ipon, sinabi ninyong ako ay hindi ka pamilya. Humihingi ako ng pera para ipagpatuloy ang gamutan. Bakit ako pa ang mag-aalaga? Bakit ako pa ang mag-aalaga? Pupunta kami at babarasin namin ang pinto ng bahay ng ate mo. Pipilitin naming ibenta nila ang bahay. Uwi ka na at mag-ipon ng pera. Kung hindi, hintayin mong dalhin namin ang bangkay. Zhao Yumin, ikaw ang nagpapadala ng malas. Walang puso kang tao. Ikaw na isang lalaki. Bakit ka naman napakamaliit ang dibdib ng puso? Hindi ba ang buhay ng tatay natin ay higit pa sa iyang sirasirang bahay? Dali, dagdagan mo ang bayad. Kung hindi, pupuntahan namin ang kumpanya mo at maglalagay ng plakard. Bienan, maglabas ka ng pera. Tapos tanggalin ang tubo, saka ka lang magmatalino. Ha 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 ha. Anong pinagkatawanan mo? Tama na ba ang pagkabaliw mo? May ayusin tayong bayaran. Sige, isa-isahin natin hanggang malinaw. Yang malaking flat sa Qiangyang, 3,000,000. Hawak mo ang susi. Ikaw ang magbabayad ng 800,000. 300,000 ay hindi naman sobra, di ba? Ang school district house ni Kuya-in-law, 3,000,000. Maglabas ka ng 200,000. Bigla na lang naging nakakahiya ang pagkakalkula. Xiaoji, ang pinakamalaking bahay ninyo bilang wedding house, ibebenta mo ba? Sino ang kukuha ng bahay, siya ang magbabayad. Akala mo ako ang tanga na babayaran lahat? Walang chance, labas ka na. Ikalawa, may pea ang bahay nyo. Ikaw muna ang mag-advance. Bakit ba ang bahay ng ate ang pinakamahal? Aliwain na natin si Shen Xiaomi at umalis na. Tama si Shen Xiaolan. Ikaw muna ang kumuha nito. Narinig mo ba? Personal kang tinawag ni tatay. Zhao Yumin, hayop ka. Ang hina ng mata ko noon. Kaya ko pa inasawa si Shen Chukin sa'yo. Dali, pumunta ka rito sa ospital ngayon din. Ibili mo na yung imported na gamot ko. Wala nang malinaw si Shen Baogo sa sarili niya. Wala na siyang bisan isang bakas. Ngayon nawala ang dati niyang duwag at tag-atubili. Akala niya na siya pa rin ang boss na sunod-sunod ang utos. Akala niya kay Zhao Yumin, pa rin siya ang suntok sandalan, nagpapadala lang. Matandang Shen, mali ka sa ilang bagay. Bumaba ang boses ni Zhao Yumin, pero bawat salita ay tumutusok. Una, hindi ako anak mong tunay. Hindi ako may utang sa iyo ng buhay ko. Pangalawa, hindi ko kailangan ang punit-munting bahay mo. Pangatlo, ang paborito mong anak na babae. Ang mga yumaong manugang niya abala sa pag-alaga sa sarili nila. Walang sinuman dito ang maglalabas ng kahit isang piso para sa iyo. Sa linya ng telepono, sumunod ang malakas na pag-ubo ng matanda, umubo. Parang sirang belos ang tunog. May ginawa ka bang tapang na sabihin yan sa akin? May ginawa kang tapang na sabihin yan sa akin? Tapos na ang usapan. Hanapin mo na lang yung minamahal mong anak at mga manugang. Zhao, may kaguluhan ang asawa mo sa lobby. Nagkakagulo siya sa lobby. Halika, hatulan natin kung sino ang tama. Nawala ang konsensya ni Zhao Yumin. Pinutol nila ang gamot na ililigtas sa ama ko. Taunang sahod na 200,000. Pinapanood ko lang na mamatay ang tatay ko sa ospital. Naku. Ito ang mahusay nilang napagplanuhan. Gagawin nilang saktan si Zhao Yumin. At pababain siya para magbayad. Zhao Yumin, nakiusap ako sa'yo. Ibigay mo na lang ang pera. Kung hindi ka magbibigay, hindi ako alis ito. Gagawin namin na walang hiya ka ng manatili sa kumpanya. Si Zhang, itong babae, nangangambiyo ng normal na trabaho sa opisina. Katawag kami ng ilang tao para itaboy siya palabas. Kung hindi siya alis, tutawagin namin ang peace officer. Ituturing siyang nananakit ng kapayapaan. Kasuhan siya. Zhao Yumin, magagawa mo ba sa akin yan? Ikaw. Kung gusto mong makipagdiborsyo sa akin.
Sasagutin ko ang 800,000. Pinutol na ang 5 taong kabataan ko. Ipirma ka na lang. Mamasyado tayo sa civil registrar, bukas ng 9 ng umaga. Hindi ako magkapalayo. Bakit mo ako papatalsikin ng ganun lang? Nakawanas pa ang tatay ko sa ospital. Kung ngayon ka na makikipagdiborsyo sa akin, pinipilit mo kaming lahat na madapa sa bangin. Siyempre, kayo mismo ang pumili ng daang papunta roon. Zhao Yumin, nakiusap talaga ako. Nagkamali ako. Mula ngayon susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Papasabihan ko si tatay na ibalik yung bahay. Pwede ba? Gamitin pangbayad sa ospital. Huwag mo na akong harapin ulit. Sabi ng doktor, kung hindi pa rin kayo magbayad, sa hapon, ililipat na ang matanda sa regular na ward. Kuya, pamortgage na lang natin yung bagong bahay. Kalokohan. Pag nasa kamay na ang pagkain, di na ibabalik. Sa akin yung bahay na yon, kompensasyon ni tatay. Bakit ko pa gagamitin pangbayad sa utang nyo? Kuya, huwag mo na magalit. Sino ito? Si Emarwang mula sa Tsinyo. Nanalo lang sila ng bid noong nakaang linggo. Sa procurement bid ng kumpanya ni Zhao Yumin, narinig ko sa mga kakilala ko sa paligid. Ang mga procurement sa malalaking kumpanya, kumikita sila ng kickback sa likod ng likod. 200,000 lang ang taunang sweldo ni Zhao Yumin. Paano niya kayang maglabas ng 800,000? Paano niya kayang maglabas ng 800,000? Nang walang atras? Ibig mo sabihin, kumain siya ng kickback mula sa supplier? Kumain man o hindi. Kung makakahanap tayo ng konting ebidensya, tuduhan na lang siya ng pag-angkin ng pundo ng kumpanya. Pipiliin niya bang bayaran ang ospital? O mamalimos siya sa kulungan? Astig naman to, gagamitin natin. Zhao Yumin. Nanay nagluto ng sabaw ng tadyang para sayo. Zhao Yumin, sa babaeng ginamit at pinagsilbihan buong buhay niya. Hindi ko siya kinamumuhian pero wala rin akong awa. Ibalik mo na sa nanay. Kumain na ako noon. Yumin, kung may pagkakamali. Si Lolo ang nagpakita ng pakiling sayo. Maghiwalay kayo ni Shen Xiuqin. Dahil sa mukha ko bilang nanay. Ibalik mo na lang ang pera. Hindi dahil di ako manhid. Ang nagpadala sa screen ng telepono. Nakadisplay, Wang Jianxi. Zhao Yumin. Nasa akin ang ebidensya na kumukuha ka ng kickback. Bukas, magdala ka ng 1,000,000. Ano ba to? Ito ang mabuting manugang at mabuting anak ninyo. Gagamitin nila to para ipasilip sa bilangguan. Ngayon pinapakiusapan mo ako na magpatawad? Umalis ka na, sabihin mo sa kanila. Kung gusto nila ng sabak sa buhay, tutulungan kita hanggang dulo. Nakatanggap ka ba ng text, Zhao Yumin? Akot na? Yung issue mo sa sinyo, kumuha ka raw ng kickback. Sinisyasat namin ng mabuti. Kapag naisubmit ang materyales, mababagsak ang iyong bakal na mangkok. Oo. Wala kang ebidensya. Huwag kang magpanggap, hindi lang dapat mabawi ang 800,000. Kailangan ka pang magbigay ng 500,000 bilang bayad para hindi may lantad. Kabuuan, 1,300,000. Kunin niyo ang pera para mawala ang gulo. Naiintindihan niyo ba? 1,300,000, ate asawa. Ang laki ng gana mo. Tawag dito, pambayad para buhay. Bukas, wala kayong makikitang pera. Hintayin niyo ang pagdating ng pulis. Pangingikil. Napakalaking halaga. Wang Jianxi, inihanda na niya pa sa sarili niya. Ticket na panimulang 0 taon sa bilangguan. Kung hindi kayo magbabayad, mamaya hapon, kailangan ilipat sa ordinaryong ward. Huwag niyong sabihin na hindi ko pinagsabihan. Hindi natin kayang patagalin pa ang gamutan. Ibenta mo ang bahay, tulungan mo na ako. Bahay ni Mama, akin yan. Bakit nyo ibebenta ang bahay ko? Si ikalawa at ikaapat, may bahay din sila. Bakit hindi mo pilitin sila? Ate, magpakita ka ng puso. Yung unit mo ang pinakamahal. Wala akong pera. Huwag niyong galawin ang bahay ko. Kung pwersahin niyo ako, ibubunot ko na ngayon ang tubo. Ano, tatawag ka ng pulis? Tumawag kayo ng pulis, dali. Baliw ang pamilyang to. Sir, tingnan niyo ito ng maigi. Ang 800,000 na ito ay pondo mula sa pagbenta ng bahay ko bago mag-asawa. Ang nasasakdal tumangging isauli at lumabag sa kasunduan. Naghahain ako ng buong paghabol ng pera at pagsiguro ng ari-arian. Buong buo ang evidence chain. Naka-file na sa korte ngayong araw. Pinakamaaga bukas na ihahatid ang supoena. Mas mabilis, mas mabuti. $800,000, sinabi niyang buong pamilya namin ang magbabayad ng $800,000. Akala niya nagbibiruan lang ako. Hindi niya inasahan. Talaga namang huhubarin ko ang balat ng Shen pamilya.
Travel reimbursement, 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000, 1,000,000. Akala niya palabas nagpapakadukha. Pero lihim pala siyang kumukuha ng ganitong kalaking iligal na kita. Wala siyang alam. May kaayom sa vent ng radiator. Ang CCTV nakafocus sa bawat kilos niya. Sinusunog ang feed ng CCTV papunta sa cloud drive. 100% ng hapon. Dalawang magkapatid ng Shen nasa tsaan. Nag-ayos sila makipagkita kay Zhao Yumin. Nagsimula na ang pagharap at ang laro ng taktika. Sige, sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Ikaw, Zhao, lahat ng maduming gawain mo nandito. Ipapadala namin ang mga ebidensyang ito sa legal department. Hulaan mo kung paano nila ito kikilalanin. Una, bawiin ang reklamo. Kumpletuhin ang 800,000 para sa medical na bayarin. Pangalawa, 500,000 bilang pambayad para tumigil, ang tinatawag na seal money. Kabuuan, 1,300,000. Walang barya na bawas. Sige, ibibigay ko ang 1.3 milyon. Pero may kondisyon ako. Kailangan gumawa ng dokumento. Nakasaad na pagkuha ng pera, sisirain ang lahat ng mga materyal. Kung walang dokumento, mas pipiliin kong mag-away hanggang sa huli. Sig, isusulat ko. Ha! Ang marunong mag-adjust, talino nga. Mga salitang susi sa paghatol ng pangingikil. Nakuha na. Kinuha ng asawa ng ate ang malaking bahagi. Tanging sabaw lang ang naiwan para sa akin. Hindi pwede yan. May double insurance para pilitin kang magbayad. Nakipag-ugnayan si Shenji kay Zhao Yumin. Ang kanilang matinding kalaban, ang procurement director. May isang pribadong talaan. Kukunin mo ba? Magpadala ng 2 screenshot. Tingnan natin. Garantiyang totoo, babayaran ng 100,000. Ang mga ebidensyang ito ay pinagsama-sama, naging matibay na ebidensya ng paglabag sa komersyal na lihim. Nagreklamo, Zhao Yumin laban sa akusadong Shen Xiuqin. Opisyal nang nagsimula ang paglilitis ng kaso ng diborsyo. Yunu, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ibabalik ko ang bahay. Magsisisikap tayo na mabuhay ng maayos, pwede ba? Tahimik na binalaan ni Wang Jianxi si Zhao Yumin. Mag-withdraw ka agad ng kaso. Ito ang 800,000 na ginastos para sa ama ng akusado. Mga bank statement. May recording pa na tumatangging magbayad ang mga kamag-anak. CCTV. Iyon ang nagligtas sa buhay ng tatay ko. Hindi ko naman ginastos yan. Buhay ng tatay mo, buhay yan. Ang pinaghirapang pera ng kliyente ko, hindi ba pera rin yon? Hatol ng hukom. Pinayagan ang diborsyo. Bumagsak muli ang martilyo ng hukom. Iniutos sa Shen pamilya na sa loob ng 15 araw, magbayad ng 830,000. Zhao Yumin maayos na inaayos ang listahan ng suppliers. Narinig mo na? Na-report na ng personal si Zhao Yumin. Pumasok ang legal at audit sa opisina. Lumamig ang hangin sa paligid. Zhao Yumin, inuulat kang sangkot sa malubhang paglabag sa tungkulin. Pumunta ka sa meeting room 1 para sa investigasyon. Ayos yan. Sakto, may gusto rin akong i-report. Manong, ay record mo mamaya ha. Panoorin niyo siyang inaresto. Iyan ang kapalaran ng hindi nagbabayad. Ito ay isang forensic, mula sa Forensic Examination Center. Notaryadong sertipiko ng pagpepreserba ng electronic data. Lahat ng datos ay pawang mga test na fake, mga pain. Chang Shang, ginawa ko, tunang fake gamit ang personal kong test data. Ginawa ko, tunang-pek gamit ang personal kong test data. Isa lang itong pain na inihanda ko. Zhao Yumin ay, mahuli ang tunay na pangingikil. Pagkatapos, nag-off ang screen. Nagsimula mag-play ang isang high-definition na CCTV video. Ang buong proseso ng pagkopya ng mga file at pagkuha ng litrato. Isang malinaw na kuha, na lumilitaw sa telepono at sa tindahan. Mapangahas. Ang mapangahas nilang pangingikil na humihingi ng 1,300,000 bilang bayad silensyador. Sa wakas, ibinenta ni Shenji ang mga file mula sa Android phone.
Sa karibal, buong hindi naayos na record ng Heitzing. Nanganga ang audit manager. Nagitim ang mukha ni Emarly. At naging galit na pagkabigla. Hindi lang nila kinukuha ang pera mo. Baga-baga pa nilang ninakaw ang komersyal na lihim ng kumpanya. Inilalako nila ito laban kay Zhao Yumin. Patayin na ang projector. Nakapag-report na ako sa pulisya. Kakababa pa lang ng salita. Mula sa ibaba ng gusali. Umalingaw-ngaw ang napakamatulis na sirena. Isang pulang asul na patrol car na kumikislap ang ilaw ay nagpreno bigla. Huminto ito sa harap ng gusali ng kumpanya. Sa koridor, si Wang Jianxi ay patuloy na nangangap na nakuha na ang pera. Ipinakita ng punong pulis ang warrant ng pag-aresto. Malamig ang kanyang boses. Wang Jianxi, Shenji, ayo ay iniugnay sa krimen ng pangingikil. Illegal na pagpasok sa tirahan. At paglabag sa komersyal na lihim. Dahil umabot ang halagang sangkot sa 1,300,000. Itinuring na napakalaki ang kaso. Ngayon, ayon sa batas ay ikinukulong kayo ng kriminal. Si Shen Chukin ang nag-utos sa amin na gawin ito. Ayaw niyang magbayad. Kaya sinabing patayin namin si Zhao Yumin. Dakpin ninyo siya kung gusto ninyo. Bumukas ang pinto ng conference room. Nakatayo sa pintuan si Zhao Yumin. Nakatingala, malaming. Initigan ang dalawang nakakagat sa lupa. Biglang sumabog ang ingay. Naramdaman ni Shen Xiaomi na paang bumagsak ang langit. 10:00 ng gabi. Sa inupahang bahay ni Zhao Yumin. Binundol ang pintang kahoy na umalingas-ngas ang tunog. Ang magandang dalaga, gulo ang buhok, nakaluhod sa labas ng pinto. Umalis ang boses niya sa pag-iyak. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ng ate. Patawarin ninyo sina Jiansheng at Xiaoji. Kung makulong sila, masisira ang buong pamilya natin. Hindi binuksan ang pinto. Mayroon lang malamig na boses ni Zhao Yumin. Sumalamin sa payak na tabla ng pinto. Nang pinagkikilanlan nila ako. Bakit hindi nila naisip na sisirain din nila ang bahay ko? Yumi et, nanluhod ako sa inyo. Mabigat ang mga tunog ng pagnununukso mula sa labas. Bumukas si Zhao Yumin ng kaunting lagusan ng pinto. Malamig niyang tinignan mula sa itaas. Basta pipirmahan mo ang sulat ng pag-unawa. Ibabalik ko agad sa'yo ang bayad sa gamot. Huli na, ang hinihinging halaga, mahigit sa 500,000. Sinasabing napakalaki ng halaga. Simula sa 10 taon, biglang nanghina ang mga tuhod ni Shen Xiaomi. Parang tinanggalan ng buto, bumagsak siya sa semento. Walang kahit bahagyang awa ang tingin ni Zhao Yumin. Nagpatuloy siyang magbasa ng hatol. Pinagpatuloy niya, ibinenta pa nila ang peking dokumento ng kumpanya. Sa mga kakumpetensya, ito ay paglabag sa komersyal na lihim. Dapat pa silang muling hatulan. Hindi na ito usapin ng pag-unawa o hindi. Ito ay isang pampublikong kaso, panagutan ng estado. Yung 3-floor, sun-facing large flat mo. Ihanda mo nang mahuli sa auction para punuan ang utang. Bumagsak ng malakas ang pinto. Naiwang nakaharagdag ang malupit na sigaw ni Shen Xiaomi. Naganap na naipasara sa labas ng pinto. Hindi na mapapangalagaan ang balik migrasyon na unit. Probinsyal na ikalawang ospital, special ward. Pulang notice ng pangungulekta. Pinuno na nito ang patient file sa tabi ng unan. Pumasok na si ate-in-law at ang bunso. Abala ang panganay na anak na babae sa pagbibenta ng bahay para sa abogado. Ang ikalawang anak na babae, na kunwaring patay, hindi nagpapakita. Ang dating maalab na Shen pamilya, nawala ang status, nagkawatak-watak. Wala nang nag-aalaga o nagmamalasakit kay Shen Baogo. Pumasok ang head nurse. Walang ekspresyon, inilahad ang huling abiso. Narito ba ang mga kamag-anak ni Shen sa kama? Dahil sa matagal na pagkakautang, kailangan nang ilipat ngayon mula sa special ward. Shen Chukin na may pulang mga mata, umiipi sa sulok ng peder. Hindi man lang siya nangahas bumuga ng hangin. Wala nang kahit 1,000 sa kanyang card. Hindi na niya makuha ang kahit 1 piso doon. May ilang caregiver na lumapit. Mabilis ang mga galaw nila. Kinabitan nila at tinanggal ang mahal na imported na monitor. Tinanggal nila si Shen Baogo. Kahit pati kumot niya, inilagay sa isang gurney na kumikiskis at sumisigaw sa pag-ikot. Si Shen Baogo ay halos wala ng hininga. Nanginginig ang buong katawan niya. Dati siyang matapang na lolo sa handang hasya ng opisyal na hotel. Siya ang laging walang patumpik-tumpik noon. Ngayon pa ang basang-basahan na lang siya. Itinutulak siya papahaba ng mahabang koridor. Bumangga, pinagsusurakan siya sa dulo ng koridor. Ang pinto roon, isang siksik na ward na may 8 pasyente sa isang malaking kama. Amoy pawis ang sumasagupa, kasama ang amoy ng ihi at mura na disinfectant. Sumalubong sa kanila ang mabahong hangin. Sa katabing kama, isang matandang lalaki ang umiyak sa sakit. Umuubo ng dugo. Walang single room. Walang caregiver na naka-assign. Walang imported na gamot. May isang dilim na incandescent na ilaw lang, na nakasisilaw at nagdudulot ng pagkahilo. Hinatulan si Shen Baogo na humiga sa matigas na kahoy na kama. Tinitingnan ang amag sa kisame. Sa lalamunan niya, humihingal, isang paghinga na pumutok, pang-ihip na malamig na hangin. Sa sandaling ito, ang dating malakas na tao, ang matagal nagkakalkula sa buong buhay niya. Sa wakas ay naramdaman ang hanggang buto. Takot na naghihintay sa kamatayan. Zhao Yumin. Ito ang susi ng bahay ng iyong ate na pangalawa. Takot siyang madamay. Kaya inilipat niya ang pagmamay-ari ng bahay na ito sa akin. Sinabi niyang gamitin ko ito pang tubos ng utang. Basta pakawalan mo na ang Shen pamilya. Maninirahan tayo sa bahay na ito. Hindi na ba tayo magdi-divorce? Pwede ba? Talaga, mabubuhay akong maayos sa'yo pagkatapos nito. Ito na ang huling piraso ng bargaining ni Shen Xiuqin. Ang huling taya niya. Kalahating buwan na ang nakalipas. Sa turntable ng Stateron na restaurant, ang liwanag ng susi na, to ang sobrang nakakasilaw. Zhao Yumin, pumayag ka ba? Ang bahay ni Zhao Yumin, 3 milyon. Mas pipiliin mong itapon ang susi, kaysa tanggapin mo pa ang pamilyang ito. Pamilya? Karapat-dapat ba kayong tawaging pamilya, Shen pamilya? Kalahating buwan na ang nakalipas. Pinilit ninyo akong maging tanga sa buong pamilya. Nang kinailangan magbayad ng gamot. Bakit hindi kayo nag-isip na magbigay kahit isang bahay para sa akin? Ngayon, ang panganay na manugang at ang bunso ninyong anak ay maaaring mabaklas ng 10 taon na kulungan. Ang matandang ama nakahiga sa malaking dormitoryo
naghihintay ng kamatayan. Takot ang iyong ate na pangalawa na madamay. Gusto mo lang itapon sa akin ang problema. Akala mo ba ito ay pabor? Hindi ako tumatanggap ng basura. Tignan mo ng mabuti. Dahil sa inyong pagtangging sumunod, sa hatol ng hukom na magbayad ng 830,000, dagdag pa ang mga ipinagkakakilanlang kamag-anak, sa paglabag sa komersyal na lihim ng kumpanya, at sa napakalaking halaga ng pinsala na kailangan niyong bayaran. Ang tatlong compensation housing ng pamilya Shen, ngayong umaga, ay opisyal ng sinliuhan ng hukuman. Tapos na, lahat ay tapos na. Ang kailangan ko lang, ay ang pera mula sa sapilitang auction ng hukuman. Ang mga bahay na dumungis sa kanilang kamay, nakakadiri sa akin. Sa kaniwang ward ng probinsyal na ikalawang ospital. Sa hangin, umabot ang amoy ng dumi at ihi. Humahagulhol, Zhao Yumin, iligtas mo si tatay. Masakit, sobrang sakit. Nanghihina, bumili ka lang ng gamot. Sa huling sandali ng kanyang buhay, si Shen Baogo ay yumuko rin. Sa ulo na palaging nagpaplano, at talaging matapang buong buhay niya. Ang mga gamot para kay Shen Baogo, hindi na mabibili. Ang boses ni Zhao Yumin, na parang matulis na kutsilyo, tumagos sa pandinig ni Shen Baogo. Ang manugang at bunso mong kapatid, ay opisyal nang naaresto. Kakulong sila ng 10 taon pataas. Ang panganay mong anak na babae, abala sa pagbenta ng dugo para magbayad ng penalty. Ang ikalawang anak na babae, umatras at umuwi na sa baryo. Hindi na nga siya nangahas tumingin sa iyo. Tungkol naman sa pinakaminamahal mong bunso. Kahapon pa siya'y nakaluhod sa harap ng hukuman, nakikiusap sa akin. Huwag ninyong hingin ang 800,000 na iyon. Ay, tama nga. Yung 3 malaking flat na ipinagbili mo gamit ang buhay mo. Bukas ilalagay na sa online auction. Kunin ko ang pera para bumili ng bagong bahay. Ang inyo pong matanda, dalang-dala ang ganyang mabuting ugali ng pamilya. Paalam na kayo, makapagpahinga na ng payapa. Pagkatapos makuha ang pera mula sa auction, Zhao Yumin, nakatanggap ng text mula sa bangko na nagsasabing kasama ang principal at interest. Walang anumang kulang. Sa kumpanya, dahil si Zhao Yumin sa kasong paratang ng paglustay sa tungkulin, ay inakusahan na ipakita niya ang napakatinding kamalayan sa pagsunod at lohika ng kontra-investigasyon. Hindi lang nalinis ang pangalan niya, kundi tinulungan pa niya ang kumpanya at nahuli ang espiya ng Haitsing, si Lee, ang legal director. Personal niyang hinanap si Zhao Yumin para mag-usap. Ang posisyon bilang Deputy Procurement Director napunta sa kanya. Dumobel ang kanyang taunang sahod. Malabong teksto say. Na-clear ang mga lumang pagkakautang. Kakapasimula pa lang ang magandang panahon para kay Zhao Yumin.